ginagamit nyo ra po yung pangalang Marcos para ho sa gayon ay makapanloko. Ano pong reaction ninyo? Hindi po yan. Ako po ay may sariling talento, skilled, and of course, I have my vision for the Philippines. Pinasinungalingan ni Mario Pacursa Marcos ang mga aligasyon sa kanya na ginagamit umano niya ang pangalan ni Pangulong Marcos para makapanloko ng tao. Mayroon daw siyang lehitimong negosyo dito at sa ibang bansa na may kinalaman sa teknolohiya. Plano daw niyang maging full digitalized system ang Pilipinas dahil malaki ang potensyal nito sa bansa. Kaya umupa siya ng PR team sa pangunguna ng isa sa mga nagrereklamo. May kontrata daw sila ng hanggang Disyembre para i-promote ang kaniyang kumpanya pero wala itong ibinibigay na resibo sa kaniyang mga binabayaran. Non-performing din daw ito sa kaniyang trabaho bilang PR. Patungkol naman po sa aking PR team na hinarn. Unfortunately, itong ginawa niya sa akin ay talagang pinatunayan niya yung mga threat niya sa akin noon na talagang kaya kitang pabagsakin, kaya kitang pasikatin. Ako ang mafia ng media dito at may mga ebidensya po ako na witnesses. I can put you down. Na durog ka talaga. At yun na nga po ang kanyang ginawa ngayon. Samantala, ang isa pa sa mga nagrereklamo ay Marso daw sila nagkakilala sa pamamagitan ng kaibigan. Nag-alok ng tulong para i-promote ang kaniyang technology summit na gagawin sa bansa, kapalit ng titulo ng kanyang lupa sa Quezon City at mga alahas na ipinakita sa kanila. Pero pagkatapos ng ilang araw, di na daw ito sumagot nang tanungin ang bayad sa titulo at alahas. Aniya, siya ang unang nagsampa ng kaso sa mga taong nag-aakusa sa kaniya. Nagsampa ako ng kaso sa kanya noong July 19, 2023, kasong estafa sa Makati Prosecutor's Office. Nagsampa rin ako sa kanya ng kasong qualified theft sa Makati City Prosecutor's Office noong September 19, 2023. Meron din akong sinampang kaso grave threat sa kanya dahil gusto ako ipapatay sa kanyang mga tauhan at iba pang gun for hire sa Metro Manila. Pang-agaw lamang umano ng atensyon ang mga demandang isinampa sa kanya ng mga complainant. Ang gold coin umano na ipinakikita ng mga nagrereklamo laban sa kanya ay mga souvenir na ipinamimigay niya sa Shoot Fest na inoorganisa niya at para sa ilang mga malalapit na kaibigan. Itinanggi rin ito na nagtatago siya sa ibang bansa. Aniya, nasa Pilipinas lamang siya pero di siya nagpapakita dahil mayroong banta sa buhay niya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.